Alright, so naisali na lahat mga tol. So abangan nyo yung magiging torture test natin dito. 3,000 odo, long ride. And again, disclaimer, hindi ko ina-advise na gawin nyo to o kayahin nyo itong ginagawa ko dahil itong motor ko bago, low odo pa at may ingat ako pa to in the future at para sa inyo itong vlog na to mga tol para makapili kayo ng magandang langis para sa motor nyo, especially Motul. So yung mga tol, ito na yung mga nagamit natin na oil. Motul lahat yan. Ito ay mineral base, med synthetic, high synthetic, max synthetic talaga mga tol at racing oil. Ayan. So, ang hindi lang natin na-testing is yung 7100 kasi sold out siya ngayon mga tol. Nasa inyo kung i-prefer nyo na lang is yung mga ginamit natin dito na Motul. Lahat to ay hanggang 1.5 km lang. Nasa inyo pa rin kung hanggang 1,000 lang. Much better mga tol para yung fully synthetic o yung synthetic base nung langis is magagamit nyo ng 101%. No? Alright mga tol, so 500 km change oil na tayo. Ang gagamitin natin na lang is Motul Moto 10W50. This is mineral base, good to para sa mga nag-break in na motor. So MA2 to, pang decambio to mga tol. Ayan, MA2. Pag sinabing MA2, pang decambio. Okay, so pag sinabing 10W50, mas mataas ang lifespan nito kumpara sa 10W40. So check natin, yun lang is after 500 km at gamitan natin ang measuring cup. So yung measuring cup natin, titinak mo niya ngayon. Maabot na siya ng 546. Change oil na. First change oil with Bajaj CT125. That's it. Babaklas na ito. 18 wrench. Ayan, ito yung binili natin kanina. Marumi na rin guys. Kailangan talaga yung change oil siya. Yung strainer niya. Bukod sa strainer na to, meron pa siyang oil filter guys. Yeah! Lilinisan na lang natin ito mga tol. So, tingin ko hindi mapupuno to. Hindi siya abot ng 1 liter. Kasi, kailangan baklasin yung oil filter para masimod lahat ng langis. So, baka isali lang natin na bagong oil, 800 ml to 900 ml lang. Hindi pwede 1 liter. Kasi mag-overflow. Simutin lang natin to guys. Okay mga naito. So, umabot siya ng 800 ml lang. So, ibig sabihin may natira pa dun sa loob, no? Na 200 ml, which is 1 liter dapat yan, di ba? So, try natin simutin pa guys ha. Ikigilid ko pa yung motor. So yung mga kanay ito, tinisimot ko pa rin siya. Nasa 900 ml pa lang siya. Almost 900 ml. So habang hinihintay natin mapuno yan, sali na tayo ng 900 ml dito sa ating isang measuring cup. First time kong gagamitin to kasi first time ko lang nagkaroon ng manual na motor. Ngayon tricycle man ako, ginamit ko kasi doon is 7100. Pinakamagandang oil pagdating sa mga digambyo. Okay mga tol, sali na natin to. Balik na natin to. And daw yan eh. Pag sumobra kasi yan guys, dito pa lang haapaw na siya. So 900 ml ilalagay natin. Alright mga tol, isali na natin lahat. Takpan na rin natin. Gamitin natin ng plies para hindi mabuksan at hindi mapagtripan kung saan man tayo pumunta. Ito nga pala guys yung oil filter. Yan. So di natin binuksan kasi wala tayong pamalit. Maganda yung pag binuksan yan, palitan na natin. Tapos dito makikita yung oil indicator. Ayan na guys, kita nyo ba? So, puno siya. Kasi naka-center stand eh. Gabi na rin kasi nang nag-change oil ako ngayon. 900 ml lang naman yan. Nag-circulate pa naman yan. Para malinisan yung buong makina. Alright mga tol, so start natin. One click. Alright mga naito, so matapos ang 1.5 km, ito yung odo niya, 1.574, lumagpas na nga ako ng 74 km, so change oil na tayo. At meron na rin tayong oil filter. Kung yung nakaraan, hindi tayo nagpalit ng oil filter dahil 500 km pa lang. So ito yung oil filter ng CT125. So papalitan na rin natin yung luma natin at ilalagay natin itong bago. So bakasin na natin, check natin. Ang itsura ng langis na mineral base. So ito yung ginamit natin na mineral base. Pang decambio to, manual na motor, MA2 kasi yan. So yung gagamitin natin, 20W50 naman.
MA2 pa rin. At karamihan ang gumagamit ng ganitong 20W50, yung mga matataas ang odo na para tumahimik ang makina. Pero gagamitin natin to bago tayo gumamit din siguro ng 10W40 na ito. Ito muna. Malapot to, mas malapot to kumpara dun sa 10W40. So gagamit tayo ng 18mm pambaklas para dito. Tapos sa may oil filter naman, 8mm na T-wrench. Okay pa naman yung mineral base kasi syempre bago yung makina naman. Karamihan gumagamit ng ganitong oil na 10W50 na mineral base. Pang break-in talaga yan, tsaka yung mga low odo. Pwede rin naman pang long ride. Pero pag uwi mo, change oil ka na. Alagaan mo rin sa langis para sure. So naka-center stand pa yun, if ever na hindi masimot, tatagilid natin yan. So dito naman tayo sa may oil filter. 8mm nga pala itong gamit kong T-wrench. Sobrang dumi mga tol. So tatapon na natin to Much better, biligin bago. Tsura ng takip. Yung nalaga ng oil filter. Ito nga pala yung o-ring mga tolo. So kunin natin yan. Ibabalik natin yan dito. Pag wala na talaga madrain, punasan nyo na lang nung malinis sa basahan yung loob ng pinagaling ng oil filter. Tapos, kabit na natin yung bagong oil filter. Yan. Nilalagyan niya ata ng langis. Para hindi masira yung o-ring. Smooth yung pagkakabit dun. Isang uso. Hindi ko na video ng buo. Ang hirap niya ikabit kasi yung nabili kong oil filter mas mahaba yung spring kumpara doon sa dati. Naikabit natin yung mga o-ring sabayan na natin kung mag-leak siya. Ito mga tol yung oil filter Ayan. Nabili ko lang to sa TikTok. So dito pa lang makikita mo na maliit to. Ito mahaba. Tapos yung spring mahaba to. Ito maikli. Hindi ko alam kung peke ito nabili ko. 55 pesos lang kasi ito. Pero be aware na lang kayo mga tol para sa oil filter na to. Okay guys, so dito naman tayo sa kabila. Ginawa ko lang dito, pinunasan ko lang Huwag niyo babasahin. Ingatan niyo itong masira. Ito may mga parang strainer din siya. Parang filter din ang dating na itong isang to Tapos punasan na lang natin yung loob na ito yung natira yung di makuha. Iba kasi pina-place to ako, kinamay ko na lang. Yan. Kailangan sagad Tapos balik natin itong takip. Punasan na lang din. Tapos, pinamahalaga dyan. Ingatan niyo ma-lost thread to. Para siyang alloy guys. Hindi siya bakal Tamang higpit lang. Pag umigpit na, yun na okay na yan. Salay natin yung oil. Pina-place ko to para safe. Para kahit saan ka pumarada, hindi basta-basta mapagtripan to. Yan ang masarili siyang parang kubo. Para hindi magdinig pag sinasalin. Siguraduhin nyo lang pa nagsaling kayo. Masarado nyo na yung drain plug. So 20W itong gamit natin. Sobrang labot na ito mga tol. Madalas lang gumagamit na ito. Matalas lang odo mga motor. Yung mga walang pamalit o pang-refresh ng piston o bore. Yan kasi yung umiingay, mga valve. Pag walang pang-refresh o mga tama. Ito yung ginagamit. 20W50. Kasi sobrang lapot na ito. Problema na ito sa umaga cold start. Sobrang hirap i-start na ito. Kasi ang lapot. Tulog na yung langis. Okay, first start. Andar o andar? Chok natin. Kailangan pa i-chok to pag nilalamig. Makat ni oil. Wala na Makat na lahat. Parang feeling ko tumahimik. Maganda talaga yung 20W50 na to Tapos guys, ang tabayanan nyo kung may maglilik. Tulad dito sa may oil filter. Tsaka dito sa may drain plug. Okay guys, so tapos na tayo mag-change oil. So ito nga pala yung mga gagamitin natin ng oil para sa manual natin. Una natin ginamit itong 20W50, sunod natin 10W40, H-Tech, Max Synthetic, 5100, High Synthetic, 7100, Max Synthetic, and 300B. Lahat yung gagamitin natin. So yung mga binibenta ko pala mga na ito, ginagamit ko rin talaga. So sinusubukan ko yun sa motor ko at in-review, ni-experience ko siya bago ko siya i-promote kung okay sa akin. So which is nandyan na yan. Ibig sabihin, goods lahat yan. May mga pang scooter din tayo, battery, Amaron, Immortal Cover, RM bracket, K-Works Gear Oil. Alright mga tol, so ito naman gagamitin natin. H-Tech 100, 10W40, Max Synthetic. Price nito ay 630. So tignan na natin yung naging result netong 20W50 na 3,000 plus. Tingnan natin yung itsura niya. So ito na si Bajaj CD125. Tinakbo niya 3,000. Gamit daily use. Hindi ko pa siya na long ride na long ride ko na pala. Nagpunta ako ng Ibas Zambales. So tignan natin yung itsura na langis.
So, ito na mga ito yung langis na 20W50. Para siyang brown. Hindi naman siya totally black. Matapon lang iba. Pero sisimutin natin yan. Sulit yung gamit natin sa 20W50. 1.5 km. Alright mga tol, so sa lukuyan meron na tayong 950 ml. Yan, so try natin simutin pa kasi yung mismong drain plug niya dito sa ilalim, parang naiipon. Hindi ko alam po ng technique para masimut talaga lahat yan. So baklasin na natin yung kabila. Alright mga tol, so dito medyo marami lang isa ko nakuha dito sa kabila. Tapos may naiwan pa. Simutin natin yan. Alright mga tol, so ito yung tsura ng 20W50 na 3000 plus. Yung oil filter. Yung oil filter, hindi maganda yung naging dating. Kasi nga hindi siya totally sukat. Try natin kung makakomplete yung 1000 ml. So hindi ko na simutin. Almost 1950 ml. So yung iba natapon, yung iba natira. Alright mga tol, so ito na H-Tech. Sana natin. First time ko makikita yung tsura nito. Anong kulay niya. Sari natin ito lahat na 1 liter. Sanin natin. So, kulay gold din siya guys. Same lang ng Power LE, GP-Matic. So, H-Tech 100, Max Synthetic. Mga na ito, abangan nyo yung magiging resulta na ito. After 1.5 km o 2,000 km. So, update ko kayo. So, yung mga tol, matapos tayo gumamit ng H-Tech, subukan naman natin tong 5100. Check natin, naging resulta ng H-Tech 100 after 2,100 km. Tinakpan natin guys. Torture test, H-Tech 100, Max Synthetic. Oh, hell no! Alright guys, so ito na. So nawala na ako sa gili mag-vlog eh. Natapan yung langis. So far, sobrang bango niya. Para siyang air freshener. Yung amoy, sobrang bango. So check natin anong kulay na itong isang to. Same lang. Para lang di siyang gold. Pero parang gold na red yung datingan niya. Hindi siya ganun kalapot. Makikita mo sa langis, sobrang dulas niya. Parang fully synthetic talaga yung datingan ng langis na to. So 1 liter, sinari natin. Simutin natin yan. Another 2,000 km ulit to guys. So kung nakita nyo kanina, tumapon yung langis na H-Tech. So ito na itsura, ito yung natira. Yan na itsura niya guys. Hindi siya ganun karumi. Para mas mapatunayan ko sa inyo yung H-Tech. Tsarang malinis. Tsura niya. Max Synthetic yan mga tola. H-Tech 100. Alright mga tol, so halos mapuno na itong ating lalagyan. So 1,000 ml yan, 1 liter. So ayan, halos lahat naman na naging oil na nagamit natin. Ganyan siya. Hindi lang natin lahat talaga totally masisimot yan. Dahil syempre makina yan. Lahat ng mga kasuksulukan yan, hindi mo naman masisimot, no? So ayan siya mga tol, punong-puno. Yan yung kulay niya. Kuha tayo ng kutsara o anything else para makita natin kung gaano pa kanino itong langis na to. Pakita ko sa inyo yung kulay ng langis. Bagong disposable spoon to. Ito siya. Ayun. So medyo may timitim na siya mga tol. Ayan, kung makikita nyo talagang ubos na yung synthetic niya. Talagang kailangan na mag-change oil para dito sa langis na to in 2-3 km. So kasi naman natin yung oil filter. Alright mga tol, so kita nyo naman yung langis, halos mapuno talaga, halos umapaw na talaga siya, 1,000 ml na yan mga tol. Okay, so abisan natin itong nabili nating oil filter. Ito yung itsura ng oil filter. Magandang din oil. Sarado. Alright mga tol, so tapos na natin makuha lahat ng langis. So gagamitin man natin is 300B Factory Line Road Racing 10W40 Easter Core 100% synthetic racing motor oil. So again, disclaimer lang mga tol, hindi ko kayo hinikayat na gamitin to ng 3,000 odo or 2,000 odo. Same din sa 5100. Pinapatunayan ko sa inyo na yung oil maganda kahit na ganong odo natin siya palitan, still good at di nagbawas yung langis. At mga tol, kahit anong langis ang gagamitin natin, lagi lang 1.5 km maximum to 1,000. So 300B na gagawin natin, 3,000 odo, torture test, sariling pagtuklas to kung anong maging itsura ng langis after 3,000 odo. No? So salin na natin para makita nyo itsura na itong langis na to. Let's go!
So ito yung langis mga tol, nakita nyo yung itsura niya. Kulay green pala, dito pala sa may parang buto niya, green talaga. So salin na natin. The moment of truth. 1 liter to, busi ito mga tol. Sa ibang mga kargado palang motor, kay Cyber, ginamit ko na rin to. 800 ml yung dapat ilalagay sa Mio, di ba? So 700 lang nilalagay ko kasi mabigat tong oil na to. Alright, so naisali na lahat mga tol. So abangan nyo yung magiging torpure test natin dito. 3,000 odo, long ride. And again, disclaimer, hindi ko ina-advise na gawin nyo to o gayahin nyo itong ginagawa ko. Dahil itong motor ko, bago, low odo pa. At may ingat ako pa to in the future. At para sa inyo itong vlog na to mga tol, para makapili kayo ng magandang langis para sa motor nyo. Especially Motul. Sa lahat ng Motul na meron tayo. 300B, 5100, 10W50, 3000 plus, H-Tech, and yung sold out natin na langis 7100. Ayan, so makakapili kayo ng iba't ibang langis para sa inyong motor na pang cambio o manual. So yun lang, stay tuned mga tol. 3,000 odo, pangan nyo. Alright mga kanaypo, so after 3,000 km yung tinakbo ng ating motor, 10,240 at mag-change oil na tayo ng ating motor. 3,000 odo, ginamit natin tong 300B. So makita na natin yung tsura niya after 3,000 odo. By the way guys, January 4 na ngayon, 2024. So yun, talagang tinorture test natin tong 300B. Talagang ginamit natin siya sa biyahe, nagbulinaw pa to, binigli natin, daily use yan. So check natin yung resulta. By the way guys, bago natin kunin yung langis dun sa loob ng makina, ito na pala yung gagamitin natin na pang daily. 3,000 plus 20W50. Med synthetic lang to mga tol, pang daily use lang. Pwede rin naman pang long ride, walang problema yan. Mas malapot pa nga to kumpara dito sa 300B kasi ito full synthetic base siya tsaka racing oil. So iba ang performance yan kumpara sa med synthetic syempre. Alright mga tol, so ito na yung 300B natin na langis. Kung makikita nyo, medyo may pagka-green-green pa siya. Ayun. So malayo siya sa ibang itsura ng nagamit natin na oil. Which is pag nakita natin yung mga oil, kulay gold, kulay yellowish na something ganun. Pero ito may pagka-dark green na talaga ito. So makikita mo dito yung pagka-use oil niya. So simutin lang natin. So ito mga tol, close up ng langis. Meron tayong kutsara dito. Ayan, tingnan natin ha. So, makita nyo, dark green na siya, no? Para siyang lumot. Yun ang itsura niya after 3,000 km. 1 liter, 300B. Do you think guys, meron pa siyang synthetic? Para sa akin, wala na. Kaya need na talaga i-change oil ko. Okay, so palitan na rin natin yung oil filter. Pakita ko sa inyo yung itsura ng oil filter niya. Meron na rin tayong bagong oil filter. Ayan. Every change oil, palit tayo ng oil filter, ha guys? So ito na mga tol yung natin, oil filter, tsura niya. So ganun pa rin, halos same naman, wala sa kulay ng langis, marami pa rin naman siya. Ayan, so palitan natin ng bago yan, tsura niya guys. Punasan lang natin yan, tapos ipack na natin, sali na natin yung bagong langis. Ito guys, so salin natin yung langis. Nalaglag yung tornilyo dun Ayan yung tsura niya. Alright mga tol, so salin na natin itong bagong langis natin. 3,000 plus. Salin natin. Tapos kung makikita nyo mga tol, yan yung kulay ng 3,000 plus natin, no? Gold. So malayong malayo yan sa 300B. Kahit 300 lang yun, ito 3,000. Mas lamang pa rin yung 300B. So salin natin itong buong 1 liter. So yung mga tol, ito na yung mga nagamit natin na oil. Motul lahat yan. Ito ay mineral base, med synthetic, high synthetic, max synthetic na rin ito mga tol, at racing oil. Yan. So ang hindi lang natin na testing is yung 7100 kasi sold out siya ngayon mga tol. Nasa inyo kung i-prefer nyo na lang is yung mga ginamit natin dito na Motul. Lahat to ay hanggang 1.5 km lang. Nasa inyo pa rin kung hanggang 1,000 lang. Much better mga tol para yung full synthetic o yung synthetic base nung langis is magagamit nyo ng 101%. Sa ginawa nating Odo test na mas mataas ang Odo kumpara sa 1.5, so wag nyo pong gagayahin yun. Hindi ko nire-recommenda yun. Itong vlog na to ay para lang din sa inyong kaalaman, para makita nyo rin yung ganda ng oil, yung tagal ng oil, para may idea kayo kahit makalimutan yung mag-change oil ng 3 to 500
Odo, mild okay lang. Pero kung maaari, bantayan natin para malagaan natin yung makina natin. Hindi kaagad masira yung mga piyesa ng motor natin. So yun yung purposes kaya bakit meron tayong limit lang dun sa oil na kahit anong oil ang gamitin mo is 1.5 km lang. So yun lang mga tol. Yung video na to ay pinaghirapan ko. Kung makikita nyo sobrang pawis ako. Ayan. Hindi to scripted mga tol. Talagang pinaghirapan ko siyang gawin gabi-gabi pag change oil ko siya. Tsaka pinag-aaralan ko rin yung langis kung hanggang saan yung limit niya, ang ganda niya, ganun. So yun lang mga tol. Salamat sa panonood. Kung gusto mo ng video na to, please subscribe and follow na rin sa ating Facebook page. Ayan, follow nyo yung social medias natin mga tol. So maraming salamat mga ka-92 sa patuloy na sumusuporta at susuporta pa lang. Maraming salamat. Let's go. Salamat.